sa pagtulungan, pamamili ba nga, imingon ang uwan, nakais pamamili, kunya ang uwan, di diretso ang buhay, kunya isip Katoliko, mura na magbangin na ng puro mga Katoliko, kaya mauni na inyong gano'n, puno na di, mura tuwa na sila na hindi na ngayon, puro na natin ko yung alisan ba, mga nang gusto na ko, kung sa ang sakto na dapat, atong sunod doon isip ng masinte nga, magkahiusap, mga to, Unsa man gyud angay sundo na to, namatay ba or wala. Walay final conclusion ang simbahan sa nahitabo sa final moment sa kinabuhi ni Virgin Maria. And pag-proclaim ni Saint Pius IX niyadtong December No, not Pius IX. Pope Pius XII, niyadtong November 1, 1950. When he proclaimed the dogmas of Mary assumed body and soul into heaven, iyang giingon dito nga after her earthly life. So, careful kayo si Saint Pius XII sa iyang pag-proclaim nga after her earthly life, human sa iyang tawanong kinabuhi, ang sa mga tabo, gipasaka siya, lawas o kalag, ngadto sa langit. Ganun, wa man iingon ni Pope Pius XII nga, human siya namatay. Tungkol kay ang simbahan, ang istorya sa simbahan, daghan ng galantugi, ang mga church fathers sa atong fundamental de Catholic dogma, article sa gitawag nato, Mary's death. Kibutan dito, nga naay nang ginatugi nga mga church fathers nga pabor sa namatay o pabor usab sa wa mamatay. Pero daghan o bugat ang rason sa namatay. It doesn't mean na namatay si Mama Mary sa daan siya kaya consequence sa death, consequence sa sala, mao man ang kamatayon in Romans 5 verse 12. So, sa mabrad, ay ko inagdag, namatay ito. Sa lahat ng pagkasulti, narisa sa Mama Mary. And how about Jesus? Namatay si Kristo, nabaysa sa Mama Mary. Ang punto niya, nga wala gi-finalize sa simbahan, pero daghan sa mga church fathers, bugat according sa fundamentals, sa FOCD na to, nga niaan na sinati siya o kamatayon, sama sa pagduyog sa iyang saman, anak nga namatay. O katumana na sa tagna ni Simeon sa San Lucas 2, nga ang espada mulagbas diha sa imong kasing ang among kasakit. Precise ni Simeon sa dihang gi-offer si Kristo sa templo. Na nasabdan. So ay na paglalis pa diha namatay o wala. Kaya even the church wala mo finalize. Ang punto lang na mabugat ang gituan sa mga church fathers nga ni sinati. Napoy mga church fathers nga wala. Ang importante ani gibayaw. Kaya ang lisod ani mututag wa na bayawa ngadto sa langit. Nasabtan. So, unay na nag-finalize na sa dogma dito. Masasala na about some Mary's death and the rest for dogmas. Wa ko kada sa fundamentals. Pagdalalo to fundamentals. Wala mo dili way signal. Dali ko makasay. Signal. Okay, next question. Okay, next question. This is ngayon po talaga sa tanan, nakipamutana. Nausahan ka kanibok. Nagiging sa Jesus na giumol ang tao, sa lahat na umol na, gihulpan sa Diyos ang ilong sa kanibok na umol. Akong pamutana, na nagiging sa ako, di ba ang tao mamatay? Mubalik ba ang atong Espiritu sa Diyos Amahan? Upo niya ang atong kala, maway pagkahuman. Karon, unsa ang funksyon sa Espiritu dito sa atong lawas o sa kala? Pareho ba siya? Salamat. Ang tubag, ang simbahan nagtudlo nga ang kalalong Espiritu maura. Okay? Sa lain tinuan, ilang i-divide 3 parts, body, soul, and spirit. Pero ang ang kalag ng Espiritu maura. Sa
Ekasastis 12:5, ang ating kamatay na ito, ang atong espiritu, mupalik sa Diyos, ug ang atong ang atong lawas, nato sa lubnganan. Unya, kanang term nga, soul and spirit, ang soul manggod kay, dunay tulo ka klase nga, pag-ila sa soul. Natay, number one, kanang rational soul, kita, tao. Naisunod ka sa mga hayop, vegetative. O kining sa kanang mga plants rather vegetative. O kining mga hayop, mao'y tawag animal soul. Animal soul. Ang atong soul na usa sa spirit, ang tawag na rational soul. So sa ato sa Catholic theology, ang soul and spirit maura jud na. Okay? Naasabtan? Sister? Ikaw pa na? Next question. Sige, ako sa to clarify lang bro kay dihay usa ka panagtigom na among naatinan. Gusto lang na ako i-correct. Adunay usa ka nangitatan sa usa ka panagtigom na nangutana. Kanos ang manjulta mga Katoliko mag-ampo mo na ipangutana. Kaya bro. Sa akong giingon ganina, bisan unsay imong buhaton, pray. Unang Tesalonica 5:17, pray without ceasing. Pag-ampo sa way mo, ningon sa Pablo. Nya, mo na kay po. Sa usa pagi nga mag-ampo ta way mo brad. Everything you do it for the greater glory of God. And that is prayer. Amen. So sa kalimutan ta. Yang mao na, di ba na unang Corinto 16 tayo no, bisan unsay atong buhaton, do it to glorify God. Maunay, purpose na. Wala mag-ampo, mag-glorify na data. Pamatong ngayon kung din yung kanina, bisan na magigilaw sa susumpares, mamamros sa before. Nga naman, kung na-ay prayer before meals, na-ay prayer before nasasadan. So, tanang buhaton ito, pag-ampo nga naman, mamay hulong. Ang punto lang diha, gano'n mahumad na itong itong giguhan, puyi kay usahay sa ito pagkinabuhi. Maadyo na mong tabi, dito ka mo puyo. Maadyo na mong advice, o kita mo wala pong badlon kaso. Mao na nga kini itong advice sa uban, puyi, mo na ako bisag, mo lain paminaw sa pagsugod ng pag-ampo. Kasi malayo dyan ako, timani, pirmiro lisod. Amen. So ang punto, kano sa pag-ampo, mag-ampo ta sa way huno. Mag-advise sa Pablo. Na ang atong Ginoong Jesucristo nagtulo, kung mag-ampo ka mo sa Matthew 6:9, ingon ini, Our Father, who art in heaven. Di ba? Nasabdan? Okay, follow up bro. Kasi sa tingala mo, mangarong maotoy akong pagkakana. Kay ako nakuratan ng pupugos sa tubag, na ang tubag, unili ko no, kada duminigura, wala akong ipag-clarify, kay aron, na makabatigod sa tubag ng Duro. Sige, follow up bro. Para ka na itong mga Katoliko, unsang ka-importante ang pagsaulog nato sa santos na misa o nakalimutan mas the highest form of prayer. Gusto na naman siya mag-follow up kung nalong Domingo manggod and then ang during the mass ba angay ba ang usa ka Katoliko makikidungan sa prayer kung ang pare na nag-ampo dili katulo, and then ikaupat, usay atong partisipasyon, anak dinha na pagkakampo. Thank you. Oh, tinunood na tutubag sa kadlaw. Number one yung kumutan na unsay itawag ito about sa misa. Eucharist. So, ganun kini ang highest form of prayer o unsay ato ang participation mo naman to. Ganaso na mo ni. Ganun misa man ang pagsimba. When you study the history, in terms of worship, ang pinaka-main
essence of worship is sacrifice. Kung magtanaw ka sa kasaysayan, ang pagsimba din nila is a form of sacrifice. And even the worship nga gihimo sa mga Jewish religion, sa mga Jews, include yun ang sacrifice. In the Bible, kinsa man ang unang sacrifice? It was Adam and Eve. But wa masulat sa Biblia. Kinsa man ang unang sulat? Ang ilang anak nga mao si? Kinsa man ang anak ng iba? Si Cain ug si Abel. Unsa may gibuhat ni Cain ug Abel? Nagkuha sila sa abot sa ang si Abel nagpili sa pinakalami, pinakanindot tambo, way tatsa nga abot sa iyang mga hayop. Gikuha ni Abel in Genesis 4 verse 3 to 4. Ang gikuha ni Cain nagkuha sa abot sa uma. There are two sacrifices that happened at that time. Unsa to? The bloody sacrifice and unbloody sacrifice. And the two sacrifices overshadow or prefigure of what will happen to the Messiah sa patahon sa New Testament. Okay? Diba niya, ang nahitabo ni Cain ug Abel, nag-prefigure, nag-overshadow, nag-foreshadow, nagtagna sa tinuod nga mahitabo sa Mesias nga mabot. Two sacrifice but the same sacrifice. And ang nahitabo, ang sacrifice ni Abel mo gidawat. And ang Cain wa gidawat. Unsay point? Bisan kini duha ka sacrifice nga nagpunting ni sa mahitabo ni Kristo nga unbloody o bloody sacrifice, pero ang nahitabo ang gidawat kang Abel tungod kay ang sacrifice ni Cain walay love and devotion. When you make a sacrifice without love and devotion, that is useless. That is why nagkamusimba, nagkukuhalad, why changes, nga naman, wala i-devote ang ilang kaugalingon nga over 100% during sa offertory. And that, what happened to Cain? Muna, sa pagsanglibo ni hatag sa simbahan, without love and devotion, that is useless. Sige, simba, ang iyang gipanayo, mandungga sa Dios. Alaga mo i-offer mo kagalingon. Ang tanan mo kasakit, kalipay, kagawang trabaho, kabalana ka, usap na i-apil na diha sa dining abrihan sa pare, ang maong simburyong. I-apil mo offer para epektibo. Paano na mga changes? Kay pareha kang Cain, Pamatawagan manalan, diutay lang kini, kinawat pa gayo. Tubaw, apang kinasig. So, diha sa pagsimba, ganun kini man ang pagsimba, ganun, in a form man, sa santos nga misa, kay mauni ang katumanan, fulfillment, sa tanang sacrifice sa Old Testament. Kung tigbasa mo Biblia, walay pagsimba na walay sakripisyo. Gikan ni Cain o Abel, hangtod ni Noe, nagsakihiling, naghimog sakripisyo, nag-ihaw mananap. Pag-abot ni Abraham, gipanalangin ni Melchizedek, ang pinakalahi o misteryosong gasa ni Melchizedek, pinahagi sa paano, bino in Genesis 14 verse 18. Pagkuman ni Ana, sa Genesis 17 to 18, naghimo og sacrifice si Abraham. Inikuha siya ang pinaka-greatest sacrifice, iya yung anak. Di ba tabang to? Nasukunang pagto, nga kaya niya itugya ni Abraham ang tanan. Kay mao ni pinakadako nga pagto nga ihatag sa Dios. Unsay point niya? Reflection. Kung unsa ang pinakadig nimo gustong mawa, ihatag sa Dios. Pero afraid pa ka diha, you are attached to the world. So ang punto, parang Abraham, usaray anak galisod pa yun, patsun ihawon. Mao sa may puli sacrifice, nakakita og car, Nero. Mauna ka na magdako, mga tihik, mga hadik, kimo sa hadik, hakuk og tihik. Combination of two words. Hadikan ito ka na may na. Malipay may hadik, o sa may hadik, hakuk og tihik, maupli mga tao nga, mahadlok mo hatag. Kaya ang essence mo din yung panag-ingnan sa Abraham,
unsay pinakamahadlok nimong mawa sa imong kinabuhi, ihatag na sa Ginoo ug di ka kakaya na. Useless ang imong sacrifice. Maunan tanan na hitabo sa Old Testament pag-abot ni Abraham hangtod ni aretang Moses, sacrifice ihaw. And ang pinaka-the best nga katumanan sa atong misa, please read the whole book of Exodus. Kung gusto ka makasabot sa Santo Misa, read the whole book of Exodus. Ang tanan na hitabo sa Exodus, nahitabo ni Kristo. Nga naman, kay during sa time nga nung igunili atong format sa misa, kay sa dihang si Kristo, gi-offer, gi-ihaw, di ba niya? Ang misa, mauni lakod nga, sumari sa misa. Si Kristo nang invite og kaon. Si Kristo ang nag-andam. Si Kristo ang giihaw ug siya gikaon. Mauni misa. Sumari tanan sa misa. Unsay punto? During sa Passover, o nahibaw sa Passover, nga mag-ihaw ang katawhan sa Israel, nga pinili sa Dios ang dugo sa nating karnero, ang dugo ni ipahid sa ilang pultahan, o ang anghel sa matayon mulabay, o ang mahitabo maluluwas sila. O ang maong dakong kalalawasan nga ang tanang panganay sa mga Ehiptohanon nga namatay, ang tanan nga naghimo sa maong sakripisyo, giluwas. That is Passover. Kasaulugan sa pagsaylo. O kining kasaulugan sa pagsaylo, gihimo kini sa mga Hudyo, tinuig. Hangtod nga pag-abot sa San Lucas 22 versikulo 15, ningon si Kristo, dako kaayo og tinguha sa pakiguban pagpakaon pangpanahon ninyo niining kasaulugan sa pangilin sa pagsaylo. Nganon dihaman kay mao na ang fulfillment nga diin si Kristo sama sa karnero. Sa Old Testament, nga ihawon. Si Kristo usab, ihawon. O dihang dapita sa San Lucas 22, versikulo 19-20, human sila nangaon, si Kristo may kuha sa mampan, nagpasalamat, gipikas-pikas niya, nagpasalamat, o mingon, dawatan ninyo kini o kana, kay kini mao ang akong lawas. Ano yung sa Kristo? Do this in remembrance of me. Ang word remembrance from the Greek word anamnesis, meaning nga unsay gibuhat, meaning reenactment, kung unsay gibuhat sa nagsugo, buhaton usab sa gisugo. Anamnesis. Meaning kung unsay nahitabo sa nagsugo, gibuhat sa nagsugo, buhaton usab sa gisugo. Mao na ang worship nato in a form of sacrifice kay ang sugo ni Kristo. Do this in remembrance of me. Ang tinuod nga nakahandom ni Kristo muaten dinhi sa santos nga misa. Amen. Mao na kitang katoliko dili tang kini adlaw, hello. Mao dili worship. Taga-iko sa Biblia. In the Old Testament, remember this, my friend, in Hebrews 1 verse 1, ang unang nakadawat sa pulong mga pagtulunan sa Diyos, ang atong mga katigulangan. Kabantay mo sa lubog nila, ang Diyos nato na ang Diyos ni Jacob. So ang tinuod nga pagsimba, pamamagi sa pattern sa pagsimba, kanang nahitabo sa Old Testament. Nanay nga Nandun lang, ikikikikik na kapit ang handog niya. This is the day. Nanay! Ang pagsimba. Nakakasuko na wala. Nanay, importante na mag-study sa Old Testament. Tungkol kay ang blueprint sa Kingdom of God. Mauna ang Exodus. O sa blueprint, ang plano sa itukuro na ginarian ni Kristo, ang Exodus. O buwa kasabot sa Exodus, pero di kasabot sa Santos nga misa. Ing anak kanindot ang Catholic faith. Mao na ang inalit ta. Tungod kay mao ni sugod ni Kristo ug mao ni ang sakripisyo nga alang sa tanan ug sa way katapusan. Infinite sacrifice nga naman gibuhat sa mga usa ug alang sa tanan. Hebrews 7:16. By the way, brother. Anya, mas may gihimo ni Kristo na nag-offer sa panog bino. And unsay nahitabo diha sa Santos nga misa ato gi-represent ang nahitabo dito sa Kalbaryo. Take note, unsay nahitabo sa misa gi-represent nato kung unsay nahitabo sa Calvary. Not just commemoration. Representing
representative natin diri sa kanila sa misa. Amen. That is why ang panon, ang pangulo, ang pare, kung maghimo na si diha sa misa, timan ini. Bisan pag-unsa ng pareha, bisan pag-dukirok ng pareha. Kaya ba mo sa dukirok? Abang di mo termino hirap. Pisan sakto pagkasulti, talimad sila na sa pagkawatan ng bandito na when he act as Christ at that moment when he performed the sacraments. He is Christ himself. Sa ato pa diha sa maong misa, dili na namao na sa padre. Boy. Padre boy. He is Christ himself at that moment. Nabi tayo doktrina, in persona Christi Capitis. Unya ang misa, remember, a banquet and sacrifice. O sa bangkete, pangaon. Na ang head, ang pangaon sa lalisa, si Kristo. Apil tag-invite. Unya ang imong purma mo simba, mura kag niatin o kining kanang parte sa inyong purok. Kag-invite kas bangkete, dungan sa pagpangaon. When we receive the Holy Eucharist, remember this, nakikiusa ta ni Kristo sa pagpangaon. O ayan ba sa purma sa pagkiusa? Dili lang just an out, kita matutog, appearance, but in our soul. Ang ngayon baka kung mukalawat. Mao na nga, sa pagsimba, nga ini, mao ni ang katumanan, the fulfillment niya, kay fulfillment man ni, aron makasaulog ta, ingon ni ang ato ang pagsimba. Kung makasabot ka na, samot ang matutungtod ka, mahigugma ka sa santos nga misa. Di ka katubon, pero katubon ka, you are unprepared. Doon ka nagsimba, wa ka kasabot sa misa. Okay, next question. Adik, tama mo usa. Ang anong Domingo, sa taas ko pupunta na. Nganong Domingo, tugod ka ang pag-worship sa mga apostles in Acts 2 verse 42, and they continue breaking the bread. Unsa man breaking the bread? That is the fulfillment sa sugo kuman ni Kristo in Luke 22 verse 19 to 20 o Matthew 26 verse 26. Do this in remembrance. Mao nang ilang pagsimba, breaking of bread every day. Every day man sila nag-breaking of bread. Mao bitaw nga nagpili sila og pito ka katabang kay ang mga apostoles in Acts 7 Acts 6 verse 6 that and they appointed 7 deacons and one of them is Filipe. Sana kining 7 deacons ningon mga apostoles dili mahimo nga mabisita sa pagpapud sa pan. Kay every day naghimo gid sila sa maong misa. And katumanan na sa Malakias 1 versikulo 10 11 gikan sa pagsubang sa adlaw hangtod sa pagsalok ang akong katawan maghalad og putli nga halad. Nya uban sa pag-ampo sa insinso. Na kita na insinso 91. Na insinso 91, na aso-aso 91. Aso bunot siguro kay tinglamok nang tinglamok paaso. Kinsa katumanan na nya putli nga halad, kinsa sa halad. He is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Kinsa man na? Si Kristo ang putli nga gihalad sa 1 Corintios 5:7 nga sa kasaulugan sa pagsaylo gihalad na. That was Jesus. Okay? So sa Domingo, mao man ni kitawag na to gibalaw sa simbahan nga ang tanang magtotoo magsimba ni Kristo dinhi magtigom mupahulay sa adlaw ng Domingo. And nahitabo na sa mga apostoles ng tanan nagtigom sa 1 Corintios 16 2 o buhat 20 versikulo 7. Ay, betul-betul benar. Benar nanti bapak kata Yesus kata simba. Kalau kita kedua sebagai memasita, ang simbahan itu dibenarkan. Maka berarti ang araw pagsimba ay lumilikas na. Mingaw dito dengan bersimba harus sebagai mismo ang paggawa ng mga Tukutan na ako ng mga katoliko, Yesus na sama na atin na mga katolia, ng simba, na panahon sa
pista or Christmas season na ata. Kaya kulay ng pasasalaran nga kanina ito dito pasig-pasig walang gumawa magtagal sa kanyang pagkakampo o magtagal sa isa mga alang buta ng o sa alay ikahaban sa mga tao ngayon city nga nakikita ng mga kalulod. Unsay ka angay kahatag sa mga tao nga insulti nga kung panahon sa pagsimba apiki. Nagtutugasulte lahi sa lahi kinuhan kay Jolly or Rice Solemnity. Pero tinulog naman din in terms of solemnity, why mas mo champion sa Katoliko? Di ba niya? Guys, ko ta worship. Why mas mo solemnity pa sa kasaulugan sa Katoliko? Kini magmisa, unsa na to pag the best shape to describe the Mass is this. This is the Holy Thursday, Good Friday, and Easter Sunday. That is the Mass. Di ba niya? Ang misa, the best shape to describe the Mass, this is the Holy Thursday, Good Friday, and Easter Sunday. Ig-anak kasulim nila. Eh, gano'n ka man kasabot, ang uban naman, mingaw, na Katoliko pa ilaig, tinuwa. Kawa, lagi kasabot. Wow. So, daghan na, bisan pa, 20 ka, tuig na ang minister, wag yapon, di man magtoon. Unsa may ikadapat na tubrad sa ingon ni ini nga mga tao nga di halos mo simba. Ang pinaka the best knowledge catechesis. Brad, kung dili jud mada, remember, unsay sugo sa simbahan. Ang pagsangyaw pinaagi sa pulong ug sa buhat. Kung di mada sa buhat, di jud mada jaw-jaw. Ipakita sa buhat. Dili tanan. Ang ato silingan mo to na to para mabalik ng baguna. Ipakita nga angay kang panag-inan sa iyong pagtuo. Ako bitaw di makadyo ko magjaw-jaw sa mga silingan. Ako yung ipakita nga inay ka Domingo para sa punta mo simba turbe. And ang ako silingan nga bantay sa bata. Kaya mo, di kita mo simba. Karon uban-uban ay simba. Nawali ba ko? No. Diba nini ang pagwali pinagi sa pulong o sa buhat. Kung di madas pulong, ipakita sa aksyon. Kaya, ipakita dyan. Tayo ba nga nasimbahan, kusog mo nunit, pero di ka maumuhatag o magpista, mag-birthday, di ka tunol sa maong panit naman sa litson sa silingan. Tuhuan di ka. Nanasabdan. So, mauna nga, kung di madas sa wali, yung sa ito'y kadapat ani katechesis. Simila, kung di mada, pakita sa buhat. Na kinsa'y makahatag na, kita, gamay na tayo mahimurad. Laigor ta, watay, epekto kayo. Ang pinaka-the-best nga mo, maghimo ng lakana, our parish priest. E naapoy ubang mga siibdi, mo sumpak sa parish priest. Please, unsay final say sa parish priest, obey. Obedience is better than sacrifice. In Psalm 51 verse 16 to 17, yung sama si David, mas muangay ka, dili na ka muangay sa sakripisyo, kung dili ang pagkamaso, London, obedience. Kung dili mo mo ube, kaon mo ube. Matod pa padre. Beda, sabtero. Ayon, Brad, nabi ko mga kung palangitan ba, wala kang kasala si Ada o Eva, kung saan ka maglago sa atong salvationist Lord? Managhanda. Daghang kipunta. Daghang maluwas. Kaya before sa kasa, namo pinagtuuban nga, adiha man tananaghan sa daghang kasa. Number 1, talita na yun. Kay trials man to napita. Kung wa pa silang makasa, eh di, kaya itong una-una bitaw nga, muangay pa tao ka na mga binuang, dyan muna. Ang mga mananap nga mupaak na to, mga has, mga dagkong mga lir, mupaak na to, di pa mupaak. Kining kalibutan na, di mabuhon. Kaya ang epekto sa saan ni Adan o Eva, ang kalibutan nga imbis dili muhatag o kining gitawag na to katalagman, muhatag na. Ang mga mananap nga under sa kuman sa tao, mupaak na. Di ba pa akong nagiro? Na. Ikatulo, ang tao nga di mamatay unta, kay naaman sa kahimtang sa grasya,
Di ko na mamatay. So, ang tubag, mao to brad. Wala brad. Kay diliman ka, wala kang sa ano, hindi na matay. Ano yung bagay ako si Kristo sa ato, sa nalibutan? Tubag, dili. Pero what if man na, di ang mahitabo, dito na mahitabo. Kaya what if naman nga ito Pero dito siya mahitabo kay, unsa may tubson ni Kristo, nga wa may ito ang may tubson. Ang pag-ari ni Kristo sa Isaiah 59:20, ang Diyos sa Israel mo kanaog gadto sa Jerusalem. Para asa man, aron magbayad sa tumang kasalanan. Isaiah 53, versikulo 4 gadto sa 7, kita untay anay mag-antos, apan siya ang nag-antos. Kita untay anay bunawan, apan siya bunalan. Nahiagom siya. Ang iyang mga panit na nalaksi, mao na panagna sa Isaiah 53. Ang punto, wa joy tubson kay wa may nakasa. Okay, last question brad. Kay, nalaman na si Jesus pa, di ba, na-resurrect na siya, nadala siya, kung yung perfect na body to, with the attributes niya, clearness, may possibility, mura pa ba ito, kung na ito. Mawala, gihapon na ito mga attributes niya, dahil ipag-prior sa iyo pa kasala. If wala sila makakasa, Kung prior pa, kung pa kasala kasala, mawala din gihapon. yes, ang tawag na the glorified resurrected body of Jesus. Ay mga qualities, na katong qualities sa to, impassibility, brightness, or clarity, agility, tapos subtlety. So, huwag masabot kung wala kung kasala si Alan Lipa, wala kinahanggang yung hospital, wala kinahanggang yung mga Yes. sila. Tanang- Kaya mag-usap sila talang ng panahon, di ba kami sila? Yes, tanang sakit na to, mo ni bunga sa or consequence sa gitawag na to o original sin. Kana nga to magauna-una nga mga maot nga gitawag og concupiscence. Dungan sa dihang bata nakadawat sa maong basta may bata mo turok sa tagwangkan sa gilikanan, automatic mura ba na o kining gitawag ito eminent power of the state. Kung naay government, naay power of taxation, kuyog. So ang original sin, kuyog sa pagkatao sa maong bata. Ang nahitabo, tanan nga nasa gitawag ito original sin, naanay kaakibat nga gitawag ito concupiscence, mao nang gitawag sa laitinuan po sinful nature, but sa ato dili sinful nature, concupiscence. Kung sa may kalainan sa sinful nature o concupiscence, sa mga Protestant nga fundamentalist, ang concupiscence sa ato ang Katoliko, nga nakauna-una kag sa, pero dili pa sa. Kung muduyo kasi mong ginahuna nga sa, mo na isa. Sa laing tinuan, kung makahuna-huna kag sa nga, gitawag na sinful nature. Kuyog na siya sa, gitawag to original sin. Tanang mga sakit na iniwang tambok, unsa pa diha, na may uban nga mubo, putot, taas, unsa pa diha, consequence ni siya sa original sin. Okay, so mo din na dapat na magpabutis mo na magtanggal sa To be born again. Remember, ang original nga born again, kitang Katoliko. Kaya ba na? Kaya ang bunyag, born again na. Okay. Okay na? Para si Father Martins ba, nasa usang na ito nakaduko, ngayon niya nga, kalang bata na dili pa kung bunyagan, ang kaya na dili ko mo ang Diyos, dili ko talagiyan, talaga kung dili ang atong kontra, atong dili si Lucifer. Ano yun ko wala na? Ang gingo ni Father Carlos Martins. Carlos Martin. Ang gingo ni Father Carlos, kikuha na siya, komentary niya na, diya sa John 3:3. Conditional magunang kaluwasan, unless gawas, kung ang tao mataw pag-usap sa 5, pinaagi sa tubig ug espiritu, dili siya makasud sa langit. So, kinahanglan jud tang ma-born again. What if kung karang bata brad, namatay na unya, wa mabunyagi, unya iya do pa man ma-born again. So iya na sa dautan. Ang tubag sa atong katekises sa 1261, mo na giingon sa simbahan brad. Sa una na tradisyon na nga masud sila sa gitawag na to limbus infantrum or purorum. Pero karon hatagan sa simbahan sa CCC 1261. Now, as regards children who have died without baptism, the church can only entrust them to the mercy of God.
So, bisan pa o, bingon ta nga, iyan na siya ang simbahan, huwag yun yun na. Ang simbahan, bisan pag gana na, ang bata, saling rin po na ta sa kaluoy sa Diyos na. Pero ang tradisyon, mo lagi na nga, duha ka limbo. Limbos of the father o limbos of the infants. So, kini sila, bata di mabunyagan, nagamatay ni, mahugsa, kining limbo. Pero karon sa itong sinisi, isalig sa kaluoy sa Diyos. And, wag if Brad namatay ang bata, taga-antar sumpay diretso, wa mabunyagi, kinsay nakasa, ang ginikanan nga nakasa o mortal sin. After 2 weeks, kung dili mabunyagan, suma sa kang Father William Cogan nga katekisis, kung ang bata di niyo pabunyagan, after 2 weeks, ang ginikanan nakasala og mortal sin. Muna ako sa bata, pag amo kung 8 days, ka okay na mulakaw itong asawa, pagpunyag na doon. Maumri na itong doktrina. Kay sama sa Old Testament nga, ang bata kung dili matuli, sa Colossus 2:11 at 12, giulagway marang tuli nga mong bunyag. Sa Genesis 17, kinalan, 14, kinalan bunjagan ang mga bata, at tuliwan ang mga bata. Kung dili matuli, hingin lang sa katawan sa Diyos, sud sa 8 kaadlaw. Mao nang kamong gilikanan o bulapas na doon si mana, makasa jud mo mortal. Uli balawon. Nya, di na stricto ang simbahan. Diba? So diyan napitaw mo na kinahanglan ko attentive jud sa atuang pagtuo. Imagine na, mortal sin. Ganun man, gidugay-dugay ni mo ang kaluwas sa bata. Nagtuo ka nga, maumaan pa ng bata, nahibaw ka sa ugma. Dapat itong kaila, siman, ipaabot jud nga muli siya sa bunyagan, save day. Kayo jud, wa kasabot sa doktrina, wa kapatighug unsa ang essence sa bunyag. Imagine na, ma-born again, mahiusa ni Kristo sa Galatia 3:27-28. Ang bata di bunyagan di mahiusa ni Kristo. Mo to na Lord si Father Carlos ka. Di pa na iyahan ni Kristo. And subject to sa pagrespeto gyapon na ang iyang opinion ng Biblia. Untuk natutunan, brother sister, kaya kung pumunta na, dito may mismo ka ako, gusto sa ka-safely, ako lang i-push out kay Timothy na ako naglaban sa simbahan, magkasulat ng mga pumunta na lang kaya na di po natin matupag sa simbahan, isip sa ka-defensor, makayon na kapili na o pinuwag. Ako pumunta na related sa Eucharist. One time, nagprograma sa radio na kabahin sa Santos de Eucharistia. Kaya naman na, iyang ipagyo sa kong through the Bible nga po na iyang punta na. Pero ako lang yung i-find na dili-dilis po ikanako sa, kaya ako sa kong minister, sa safety. Dako ako matao sa Santos de Eucharistia, bisan nga ito i-first up na masalay sa Italy, usap ito na ka-misteryo ni Cristo, maghatag ka sa simbahan, nagis magkapagay sa Santos ng Misa. Pero ako lang yung sa kaya mas yung sa ako ang panabong nila, makasugat kong naputana, sama sa kong nasugatan sa gana ng program ko sa radio, na ako lang po yung ila dito sa kanamo sa pinag-riniwal sa mga minister na kung ikapuso sa pari na also sa nagkakon, dipuno nga nagpunamaw sa akong Eucharist na ito is pag-pagbukat ko, ako lang ito siya i-qualify. Ang iyong tupag, murang nasubok ko kay ilang mga imong mga ipagkutanan na tinatupag ng kapunan. Tinot nga kay Suman, muna mga kaputanan na murang dili agay at ulit pero kung na ito tumagot. Ako ay kapot yung plan kay arong-arungangan po naman yung ibaw isip safety sa napal. Kung ano na yung mga libro safety asal na yung karoon nila yung nabong, kung yung safety, maka-inform po sa mga putan na na akong encounter. Ang putan na sa nagproblema sa radio, sa order, nag-iwan na niya putan na dito sa katapos ng panghapon ko, no, yung si Cristo, ipamisa ka siya upang sa iniwa ko lawas, ito yan ang naliyo. Huwag ang iarap ang handog din ako.
Gusto ko ang pagkatala sa sa ka Kristo, sa sa Kristo, o sa kapunagin, basta kay di sa katulit kay against na sa Silveres. Kanya po tala, asa may lawas ko na natrap, kana nagtuboy o kana ituboy. Dito, nagsikusipong sa mga partner ko sa radyo, mga, mula dito ba, pero ako sa ikinong mga brad, kay ang marugan na po, isakto mo po na ako dito ba ako meron mo ba, asa ko may lawas, kana nagtuboy o kana pang ituboy. Ang tubag, kanagong usiyas. Mao mo sa lawas, kaya gikonsagra diha kay pag-ingon sa paray nga, this is my body. Nituo ta nga kana nahimo jog lawas ni Kristo ang maong pan. And dugangan ako na brad, aron jud bitaw nga kana biya tumutuo jud ta nga lawas kila ni Kristo. Pati palagman og gamay ha. Kung ang panagna nga mao ang nahitabo sa Exodus, nag-ihaw sila tinuod nga mga karnero. Panagna ra, asa man di ay mas bugat ang panagna o ang katumanan. Kung tinuod sila nag-ihaw, nagpagipatugaan dyan ang maong karnero, how much more ang maong katumanan nga mas bugat gitong katumanan. Mao nang dili mahitabo nga dili jud na mahimong tinuod nga lawas. Kung ito ba, asa may tinuod nga lawas, kanang isa o kanang nag-isa, kanang yung giisa. Okay, kaya na angay, kung ano to, latugian, or sa broad explanation na, kay bao man na, pag-ingon sa pare, sa maong gitawag to, sa consecration, words of consecration, this is my body, mao na. Na, duwangan ko dun ako na, Brad, pagpikas bas pare, o mapikas ang mong lawas ni Kristo. Tagi, pikas-pikas, patuloy, ginagmay, ka na magdalawag, bitaw, halos nakuwangan, ladyo ka dito, wala mo na ustiyas, ipikas-pikas, ginagmay sa pare, Brad, o matagod-tagod ang lawas ni Kristo. Hawat sa tubag, ito na. Ang tubag niya na, mabahin-bahin ang lawas ni Kristo, kundi ang kamayng particles nga mahandong niya lawas suda ni Kristo. Manong be careful mga liminister, kaya usahay na mo pagkalawat, witik-witik rap morag hatag o ka na itong sisiyo lawas ni Kristo. Ako ba? Lawas ni Kristo. Ang lawas ni Kristo without reverence na po na paghatag. So nga bikasan mo pare, ganun bikasan mo pare as a sign of sacrifice. Kaya ang tanan sakripisyo, pikas, timaan nga namatay. Fulfillment mo na ang misa, pikason. Ito na sa iyo yung mga Lugang nga gamay kay, at least, tagsarang mo ta maka storya din. kaya ako lang yung binusaw, kaya medyo okay na pagpagon, kung kurat, kayo ng pang na wala yung katulad ng mga atulad ng pero ako alam ko mga ito, dito na ito mga pero ako i-share ko lang ito ba dito sa radio, ako ngayon ng pagkulan na ako sa tingin ng Kristo na pili ko ako na wasan ito kaya ngayon kanino, wakil ka naman na ako personal naman ito siya kaya inuban na ako iba katong boy personal body of Christ kung katong ito boy mga nang ikaw natong fully uteres na katumanan sa lang sacrament ng body of Christ, sacrament. Sa totoo, atong taima, asa man ang lawas ni Kristo, katong luha. Pero luha siya, pero nabahin po siya sa the same sacrifice yapon, pero two sacrifice, but the same sacrifice. Karang katapusan pa ni hapon, di ba na yung ganyan sa Genesis 4:4 nga, na ay bloody o bloody. Katong maong katapusan panihapon ang bloody sacrifice. Katong dito sa cross, the bloody sacrifice. Two sacrifice but the same sacrifice. O niya, asa mo na pattern bro sa Old Testament, balik dun ka sa Genesis 4:4. Doha ka sakripisyo pero maong sakripisyo ha. Moro ko buta na pero ako ikulipan ko sa mga kuwan na doon ay kaya sa punya. Ako ay penong sa mga persona na pinas mga katoliko na
Ang atong yung Panginoon mo nung dinan, isipaglit ko sa itong anak, atong yung huruman na hindi ka nabuha sa mga laing halihiyan. Ikabang ninong dinan, base mo niya o, ang ikabang ninong dinan o mahibilin sa akong matayang dinan, matulungan niya o bigyan na yung sakto na huruman. Isang mga Wa man sa magtudlo ang kaong ninong born-again. Sumpah ano. Alright, tinuan mo muna. Next, kay Abel na tingpa yun to. Karang sa Exodus 20, versikulo 3, nga ang maong epekto nga moabot sa taman sa 4th generation. Imagine na, kung makasain mo ginikanan, apil ang imo kaliwatan ngadto sa ika-4 ka kaliwatan. Usa man sa ana kanang pagbato ng laing Dios. Iba na ang Dios siya. Ako ang Ginoo o wala nilain pa. Ayaw ka mo pagsimba og mga Dios. Usa may sampol ang pagsimba Dios. Kolosas 3:5. Nga ang inyong kahakog mao yung usa ka paagi sa pagsimba og Dios. Dili nagipisikal na nagsimba sa larawan. Buot sabton, kung giuna nimo ang negosyo sa adlong Domingo, pagsimba ng Diyos. Buot sabton, kung di lagi mo itugyan, ang imong tibok kinabuhi, nagsimba ka og Diyos. Kaya ang essence sa pagsimba, to live what is really happened at the Mass, after sa maong misa, puy-an mo na. Kung di mo na mapuyan ang nahitabo sa misa, sud sa kasimbahan niya, o sa kamubalik, o di mo na mapuyan, nagsimba ka o Diyos. Kaya ang pagsimba, ang essence sa pagsimba, pagkinabuhi diha sa balaod. Kaya kung di ka mo simba, nilapas ka sa balaod. Mao na essence sa pagsimba. Sa ito pa, kung sa kagusa, ang silot. Unless kung makig-reconcile ka through the sacrament of confession. Grabe ka powerful na ang sacrament of confession. Wala bro. Next. Good morning. Good morning everyone. Good morning brother. I would like to ask po, Yes. about Adam and Eve po, di ba? Correct me if I'm wrong. The Lord Jesus Christ, hindi mo ang first man and created Adam and then si Eve. Tapos, nagkagapirahan anak, si Cain and si Abel. And then, after po, binuhat ni Cain, di ba, Cain killed Abel. Oh. And then, after binuhat po, di pa iwas si Cain na, Kay daghang mo patay niya. Ako nito kayo po, daghan mo pa kayo sa iya. I'm sorry if I'm more Okay. No worries. daghan na pa kayo kay Emma sa ring Lord na di ba tayo yung mark na pag makita gani iya, di ba tayo kayo at doon Aron dili sa gugdol kay tato. oo, yes po. Tapos, after ito po, pag may statement ito about na Cain made love to his wife. My question po, diin man ika ang wife. Nagkangkanay anak ang wife. Number 1. Nganong ang highlight si Cain ramag si Abel. And pagpatay ni Cain kang Abel, naay laing anak na giisgutan sa 5, the following verse. And that was set. But, lalo man na minjo man si Cain niya, hadlok papauti ko sa Ginoo kay nahadlok ko si Jan. Pagjon, kinsa mo itong mga tawana? Ingon si Adan raw si Eva. Number 1 rule to interpret the Bible. First rule, remember the intention of the author. Dili intention nga isuwat ang maubang mga anak ni Adan o Eva. Nga naman, kay kining maong gitawag ito Biblia, the history of God's love. Kung sa drama pa ni, wala na ilabot sa drama. Kabantay mo drama? Daar sa highlight, ang tarong o ang dautan, tigsupak o ang tarong. Katong mga uban, dili na importante sa drama. Muna ang specific sa pagsuwat sa author, sa mga author sa Genesis sa pagsuwat,
kinsa may importante sa kaluwasan kay ganon history of God's love ni giunsa sa Dios pagluwas ang tao. Muna unnecessary to write down those persons nga mga anak ni Adan o Eva. Ang point ko, anak na tong Adan o Eva. Di ba ni, they live 800 to 900 years. Di ka panganak o gagana. Ano na time, di ba? So, unsay mo pasabot, dis ato gikan to mga asawa katong hadlok mapatay, anak ra gyapon tong Adan o Eva. One generation. Unsay prove nako? Kinsa mga maestra? Major in English? Diba? Okay. Remember this. Tagan ta idea, lamang to gamay. Ngano man ang Epic of Gilgamesh? Are you familiar sa Epic of Gilgamesh? Basta mga English major kay teka mga epic man. Diba magpakiya na? Ang nakapakuha sa akong atensyon, nga naman ang Epic of Gilgamesh, kaladyo na to, napita. Nga nung same concept of Genesis. Kung naay dragon, naay taliwa sa maong tanaman, napoy taliwa sa maong dagat. Kaya nagbantay dragon, ato has. Nga nung yun man, na same concept, duha ka tao. Nga naman na, ang tubaga na, because we came in one generation. Pero ang Epic of Gilgamesh distorted nga klase sa story of what really happened in Adam o Eve. Ganong distorted, gumikas yawa. So, kinsa to sila, mao to makaliwat ni Cain. Gibanlas man ang kaliwat ni Cain pag-abot sa panahon ni Noe. Kabantay mo? Ano na po ilain nga ikuha sa Satanas at sa mga anak ni Noe. So, kinsa to kaliwat raton ni anak to ni Adan o Eva. Nganong wa masuwat? Muli, save this. Timan ini in Catechism of the Catholic Church, paragraph 105, how to interpret the Bible as Catholic. Number 1, literal sense. Number 2, spiritual sense. Okay? And spiritual sense na pedagogical, anagogical, o moral sense in interpreting the Bible. So, dili sa yun. So, ang purpose na pagtubag, walay labuot sa istorya sa kaluwasan ang ubang anak ni Adan o Eva. Kaya ang highlight niya ang dautan o ang maayo. Both sabton, ang nakadawat sa panalangin o nakadawat sa tunglo. O nadrama pa na, walay labot tong uban. Kay focus ta sa drama. Labi tayo writing si Scott Hart, The Drama of Salvation. Gapo na. Kaya mo tubag kag Scott Hart. Nanundog na sa kuha. Di na kuha. 5 minutes before 12 noon. Sige. Good morning, brother. Good morning, everyone. Kuya, hindi pa kita nagkatutunan. Ang una na gahin eh, Lord, sirweno niya. Bye. Sige. We have this beginning our school celebration ng Masarado Month na aming Weasley Teachers Edition. And then, one of the questions sa among Weasley na kanakuan, na daw brothers to Jesus Christ? Tapos, ang answer sa among Weasley kay yes. And then, kanang ni Nano kay Kabaluwe, ang among kasabtan is Virgin si Mary, and then si Jesus Rajot ang iyang anak. Tapos, gibasahan ni Bible verse katong namin scene na dito sa katong during the crucifixion of Jesus na niabot daw si Mary uban ang iyang mga brothers. Yes. Mauto ang kuan sa ama na mauto siya ang napa-explain daw na naay iba daw mga igsoon si Jesus and Mary. So mautanong ko tinuod ba may brothers si Jesus and Mary? Gawas yan ang ibasihan nila kanang San Marcos sa stress. Dilibas siya ng panday ng anak ni Maria, nga igsuon ni Jose, Santiago ug Simon. Dili ba ang iyang mga igsuon mga babae ato man sa gawas? Kontrol ng mga protestante, tanawa, gihilabtan sa ito Jose, si Maria, sa suk sa Katoliko. Ikaw ang gusto na, binuang ng Katoliko. Ingon na bugtong anak, daghan malagi igsuon. And that verse, na question pa na, sa laing tinuan, ituldo ka na. Pwede sabto na ito nga tinuod ang iyong brothers. In the sense nga, in Hebrews 2 verse 11, si Jesus maulaw nga mutawag na itong mga igsoon,
kay giniusa man kita sa amahan. Lato ka sulti, igsuon sa pagtuo. Kung literalon na ito nga igsuon to nga anak ni Maria o ni Jose, ang giisgutan nga mga igsuon, masabot, nga sa unang Korinto 15, versikulo 5, ito 6, in King James Version, nagpakita si Jesus kang Simon o sa 500 ka mga igsuon. In King James Version. Kung literalon sa ito mga anak ni Birhen Maria, katong giisgutan nga mga igsuon, adsaw ko nanganak o 500 ka mo. Di ba? Nanakuha ang point. So, ganun gitawag na brothers and sisters, tungod kay magapanis ko? Okay na sir, happy pa naman. Ano na siya, naghirit na Yes. So, ang puso, kanang mga igsuon niya, number 1, Santiago, nga igsuon ni Juan o ni Jose. Kinsa man na sila. Ang inahan ni Santiago, nga igsuon ni Juan, mao si Salome o ang amahan si Zebedeo. Asa na basa? San Mateo 10, versikulo 2, 3. Mao kini ang lista sa 12 kapostoles. Ibutang niya, si Juan nga igsuon ni Santiago, nga anak ni Zebedeo. Kinsa man ang asawa ni Zebedeo? That was Salome. Pangutana, Pastor, muingon mo ka na igsuon dyan ni Jesus sa unod. Napag-challenge mo. Ipaputol ni akong ulo. Ano ang challenge? Yes, buka nga challenge. Ipaputol ni akong ulo kung kining ipang-isgutan ng mga igsuon, Santiago, Jose, Judas o Simon, mga anak ni Birhen Maria o ni Jose. Kung naa kay mabasa, ma-prove mo na, karon na yun, ipaputol na akong ulo. Mga challenge ako. Social media, bisa nasa. Pero hantod karon wa sila katag. Kaya kung ma-prove na ko nga lain-lain ni sila amahan, lain-lain ni sila og inahan, imo o pastor, kinanglan mo bow down kas Katoliko. Di pa tutulungan. Kaya matayo na nga. Di ba? Di ba? Bow down lang. Tandaan ni mong Biblia, ihatag na ko. Wa, joy mo kasana na challenge. Dugay ako na. Actually, dugay ako na hatag na challenge ako. Pati mo yan, life. Kay sure mo ko. Musugal gani ka. Kan siguro, di ba? O pusta ng basketball, kan siguro kay listen mo pusta ng mapili. Hadlo kasi pusta ng mapili. Buot sa doon. Kung musugal ko rin napita. Tinuod yun. Kung makabasa ka, kini mga igsuon din, anak ni Jose o ni Maria, ipaputol ang akong liong. Pero makabasa ko nga anak ni sa laing tao, dili ni Jose o ni Maria, tanan ni mong Biblia, imo ko bow down sa simbahan. Balik Katoliko. Ako o na imong Biblia. Pareho challenge. Remember, sister, our brothers niya, doon na nilapad o kahulugan. Sa gitawag na to, Greek, ang word igsoon, sa Greek na adelpos, ang plural adelpoi, nga bisan ang mga katigulungsod, higala, silingan, ang tawgon rag igsoon. Mao na katong mga hingala igsoon, mga igagaw to ni Jesus. Alright? Dili igsoon sa unod. Okay, kaya alas 12 na. Mga anos goto na Christian. So kung ang atong unang ginikanan, siguro na sila, agaw iti. Moral resource, dili ka na makita po ng inbreeding. Inbreeding. Oo. Ang purpose sa Diyos, suko mo sa Diyos, panaghan ka mo. Go to the world and multiply. 1:26, himo. Prior to that verse, magaghan. So, ayaw magkabalaka, kaya suko nga ito sa Ginoo. Magaghan. Kaya di mo sila magaghan, anak, di mo natuman ang suko sa Ginoo. Maabay itong supak na mga abortion. Ako sa pero nakapil tawag sa atong karon na inbreeding. Sa karon na ito, kaya ang purpose na yun, sa di man ini, di dyan may tabo, sama sa kining ang karon, ipareha na to sa una, kay usa palagi, usa ka couple pa.
Yang purpose na nga managdahan niya couple, wato mga anak. Karon, hinumduman na to, ang simbahan, magbawal man up to third generation. Di ba? Bawal magbinyo up to third generation. Pag-study sa science, deliktuso ang mahimong anak. Tao mo na ihatag sa Ginoo. Pero nga naman, brother, lagi nga, marabag, nag-unay na ito, nahitabo sa Biblia. Nag-unay. Ang punto kay, hinumduman na to, they live 800 years to 900 years old. O masipit sa edad. Kadaghan na nangapo. Kantunay nagi. Kitawag na to, nagkabinyo-binyo. Karon, nga ano man brad sa pag-abot ni Solomon, David, daghan naman ka asawa. Kanawi grabe, lampaw pa sa ibili na. Kaya daghan naman doon. Kung sa may tubang ni Kristo, nahitabo na kay mga kahit ng ulo. Kaya ang purpose na yun, usa ka sa couple, usa na dyan na kaasawa. Ang nahitabo na sa Old Testament, kahit mag-o. Ay, kabalakan mo naglain, mapiminawon brad. Timan pila kagatusan katuig sa nagpuyo si Adan kay Eva. Ay, ganun lang sa sasama sa tuwang karon. Daghan mga apo. Ay, mga apo mo naging. Usa na, pero gano'n lagi suwat, dili mo ang intention sa author lagi, while labot sa drama sa kaluwasan. Kuhan sa mga both sa ton, focus sa intention sa author. Mga mo na ako nga mawaan sa kabutong ba. Kaya kung mawala yung saya itong dinikanan, daghan nila itong abnormal ng mga guloy. Kay once nga bisay jeans, mag-uro asawa, kung may diferensya yung outcome niya na. Ato yung lumandro, nga wala lagi sila magpuyo sa 80 na edad. Di ba, brother, sa 80 na edad, doon na sa usalang source, usalang jeans. Doon kaya na panahon mo, isa. Pero sige na lang, kaya nga ako buta. Ako mo yun. Sila mo mabalang ka ano. Okay. Mo'y ginong dili nun nato matutungkan ang kuan si Ginoo. Sige bro. So, salamat sa inyong ay suggest nyo, namin mga daraw nga mga libro o ganahan mo avail o t-shirts o ganahan lang mo mura na grocery, sabot-sabot lang. Tapos gilid after naman ito. Salamat. Okay, daghan salamat brother.